sa gift sa Ginoo. Mao na siya nganong kita mga adult mag-andam tag bisag ginagmay lang nga putos atong ihatag nga gift sa atong mga anak, sa atong mga pagkumangkon, ana na siya to remind us that kanang Christmas is giving, ana na siya. Pero ang napagay mas lalong nga meaning ang giving, gitudlo man na sa Biblia nga kung gusto gyud ka nga ma-bless, you learn how to give. Mao gyud na siya nya gitudloan pud ta nga para ma-bless ka, sayon ang paghatag, hatag ka sa mga kadtong mga kaigsuonan nimo nga naay panginahanglan. Mao gyud nay basic tudlo diha. In fact, si Jesus ingon gani siya nga kadtong imong ihatag sa simbahan, kung ang imong ginikanan nga kinahanglan adto, ihatag to sa imong ginikanan, ayaw na ihatag sa di nimo tabangan ng imong ginikanan kay ang imong kwarta imo nang ihatag dili na mao correct yun na ni Jesus. So kaning December is a month of reminding us nga it is a month of giving. So hatag na lang po ko short announcement nga today wala tayong lunch fellowship, isahon na lang nato sa December 21. No, gi-announce naman sa atong group chat. Sa December 21, maayo na siyang adlaw kay mauna siya ang birthday ni Ronald. Kunya si anniversary ni Emilyn ug ni Brad Marvin. No, Marvin Digaw. So indeed, wapo na siya nga celebration. I-direct yung tao na ay other party. Unahan ninyo dire para daghan ta, no? Kay magpalitson ba yami? Sabot mi ni Brad Marvin, ako o si Ronald, no? Nga dili unta mag litson, siya nga palitson ta. Sige to nga ang tulong. So naanay litson nga dako. So, appeal na gid na sa inyo ang kuwan nga diri gyud ta mag-Christmas party. Today, we come here aron magsimba o mag-worship sa Ginoo. Atong hinumduman ang iyang kaayo nga atong na-experience last week. Daghan ba tag goodness na experience? Amen. The Lord will always allow us na maka-experience the goodness aron gusto niya nga kita po papasalamaton sa iya. Papasalamat po ko sa mga volunteers gahapon, nanginlog sila perti yung ugawa kay daghan yung mga dahon, but salamat sa ila Rubilin, si Jake ug si Bernadette, no, naa sila diri nanginlog. So nabatay nag-birthday karon o karon nga week coming kay last week wala man na ha? Si kinsa asik kunding ay tuara birthday nimo kano sa December kano sa sunod semana ka unsang pizza karon adlaw happy birthday ato ning kantahan niya happy birthday pero sa kuan na ta mag-celebrate December 21 na tingbo na lang nato, no, happy birthday. Sa itong tinuhod nga pangalan? Third day. Si third day, naghilom-hilom mo ng mama dito. So, okay, happy birthday third day. Let us now prepare our hearts and minds sa atong pag-worship sa atong Ginoo, manindog sa tanan. Atong i-meditate ang atong Word of God pinaagi sa pagbasa ani sa pagtubag-tubag. Ginoo, ikaw naghinumdum sa imong katawhan bisan sa among kalisdanan. Ginoo, ang imong gugma nagapadayon og ang imong mga saad
matinumalon. Salamat. Kalipay. Bisan unsay among atubangon, ikaw magapadayon sa pag-atiman kanamo. Ginoo, magasalig kami nimo hangtod sa kahangturan. Pagampo ta. Almighty God and Heavenly Father, salamat Lord sa imong isaad nga ubanan kami nimo hangtod sa kahangturan. Salamat Lord nga imo pod ming gitudloan kung saon pagsalig kanimo. We are gathered here today, O Lord, to worship you. Bless us with the presence of your Spirit, with your presence, O God, o iandam among kasing-kasing o huna-huna aron kami, Lord, makasabot sa mensahe na imong ihatag kanamo. We pray for Pastor Sam who will share the message today. Langini siya, Lord, o speak through him. O doon na kay mga pahinumdum kanamo, himo Ginoo nga amo ning matiman-an, amo ning ikinabuhi. Amo pong gina-appeal sa among prayer si Thursday, iyahang birthday today. May you bless this boy, O Lord, nga mo tubo siya nga dunay pagtuo o kahadlok kanimo. Among gi-commit, Lord, ang among worship today. Among ginapray nga our worship will become a sweet smelling incense before your throne. Bless your people in Jesus' name. Amen. Padayon ta sa pag-worship, pinaagi sa pagkanta sa atong worship song. Let's worship the Lord. Giminaw ako sa presensya mo, balik kapagtanong ang kasing-kasing ko.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Yes, you're faithful, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Let us continue to worship the Lord. Pinaagi sa
Hatag aning takna pagampo ta sa iya, ato siyang pasalamatan sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Sama sa atong gikanta, let us give thanks for the goodness of God. So let us take this moment ato mangayo tagpasaylo sa atong mga sala. Pasalamat ta sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi ug atong i-pray ang atong mga desires nga ihatag sa Ginoo, labi na karon kay Pasko, doon na tayo mga panginahanglanon o doon na ba tayo gusto hatagan, mangayo ta aron kita makahatag. So let us take this time magampo ta. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, makita nimo og bandungog ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga naa dinhi, Lord, to worship you. We invoke your presence, O God. Kung among ginaampo, Lord, nga unta i-grant nimo ang tanang request sa imong katawhan nga naa dinhi according to your will and purpose. Kaya ang imong kabubuton, Lord, mao magyoy matuman ug amo pud ning tumanon kay para mapud ni sa among kaayuhan. Tabangi kami, Lord, to trust you. Musalig kami kanimo in everything, Lord. Today, Lord, we pray for each and every one, those who have struggles, doon na sila mga balatian, Lord. We pray for healing. Salamat, Lord, kay imong gihikap ang lawas ni Baby Gabriel. Siya, Lord, na admit pero magawas na siya today. May you bring complete healing, O Lord, and recovery. Amo pong ginapray that you provide the needs sa iyang ginikanan, sila Kaloy ug Pia,
and even sa lolo ug lola, Lord, na they will be able to sustain ang need nila for this situation. Lord, amo pong ginapray si Mami Rose who is not feeling well, na bertigo siya, o God, o niya, nagbalik-balik ang iyahang attack. In the name of Jesus, may you give her strength and heal her body. Thank you, O God, because you are a God who heals those who are sick, who heals those who are broken-hearted. Lord, salamat kay ikaw nagasaad na ubanan minimo bisag asa. Ug ikaw nagasaad nga imong hatagag kusog at ubangon ang tanang mga sitwasyon sa kinabuhi. So we thank you, O God, for your promise. Ug kami nagalaom nga ang among mga pag-ampo imong tubagon ug ang imong saad matuman sa among kinabuhi. Lord, we pray for Caleb, anak ni Doc Simon o ni Bel, na maayo siya because right now nasakit siya po ng ubo o sipon. We pray, Lord, that you touch his body na maulian ang bata. All children belongs to you, Lord. So we continue to pray for healing upon Caleb. And we continue to pray for all the children who are here today. May your healing touch be upon them. Your protection and your blessing and anointing, Lord. Among ginapray. Not only for the children, but for all the parents and adults na naadinhi kaubanao. Hear our prayers. Bless your people, O Lord God. As we celebrate Christmas season, December na, Lord, may you bring joy to your people. Kami, Lord, nagapasalamat because ikaw ang nag-una og hatag og gift sa amo nga mao ang imong kinabuhi. Aron kami, Lord, maluwas. Salamat, Lord, sa imong gift of life, gift of eternal life. Bangi kami, Lord, nga mutuman sa imong kabubuton, sa imong mga sugo, aron ang among kinabuhi dinhi sa kalibutan magmadaogon. Himoa, Lord, nga your people will be prosperous, madagayaon, o malipayo. Lord, mao gyud na among desire. That's why, Lord, we come to you every day that you keep us away from evil one. Help us, O God, to meet every trials in life, to fight and to be strong and trust you. We remember to pray for our city, Lord, Davao City, o ang mga opisyal, Duterte, Lord, na nagpadagan ni ini. Dili sila politically aligned sa among national leader, but we pray for our city, O God. We pray, Lord, na you protect us, keep us away from the evil and wicked persons, from those who plan na mag-away-away ang mga katauhan. Kani, Lord, work of the devil, but we pray, Lord, tabangi mi. We pray for our country, ang Philippines. Daghang Christians, dili, Lord, ako nasayod na even today, dili lang kami ang nagaampo for our country, but ang tanan nga magtotoo nagaampo yun. Nahiusa kami sa among pag-ampo. Lord, we pray that ayaw mi pasagdi. Give us a good leader in the name of Jesus. Ingon ka, Lord, na ikaw ang nagabutang og leader. Though your people made a mistake in voting, and yet tabangi mi that your will be done. Mao gyud na ingon nimo, Lord. So do not leave us helpless na musunod mi aning mga leaders that are corrupt. May your punishment and your action be swift, O God. Ingon ka, dalion nimo, di na nimo dugayon. Lord, in the name of Jesus, tabangi kami. We pray, O God. And we pray not only for our country, but for the world.
si President Trump o God is moving towards Christianity in basic principle. Ilan ang paira, Lord, ang what is right ug unsa gitong basic foundation sa Amerika. Bless him and protect him. Imo na siyang giprotect sa assassination, Lord, nagtapsing lang sa iyang dalunggan because of your power. Use him mightily for your purpose, O God. We pray for the world, for Israel, for the Christians all over the world na tabangan nimo katong tanan, Lord, nga nagasampit sa imong ngalan. O allow these events, Lord, nga the people will know and understand you. Thank you, Lord, for your promise, and bless our children nga naa dinhi sa amo. Bless RJ, siya ang nagapaningkamot ug tudlo sa mga bata. Give him wisdom, the wisdom that comes from you, O Lord. So sa tabangin mi, we commit our service to you today. Among gina-pray si Pastor Sam that you anoint him and bless him as he shares the message. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Bless your people. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, mga lingkod ta. Mayong buntag sa tanan. Good morning, church. Praise the Lord for this first Sunday of the month of December. So sa mga estudyante or mga trabahante, andam na ba inyong sayaw sa Christmas party? Di ko sure no kung naapot tayo sayaw sa tong church sa Christmas party, pwede bang pod? So it's not the season of Christmas. Pero padayon tag-praise sa patagusa, let's keep ourselves healthy kay uso ang ubog sipon, no? And last Sunday, wala ko diri kay gikan ko sa Tubod, Lanao del Norte, no, sa SNB. Napod mi ministry dito sa Compassion, so na mi mid-year planning dito. Yeah, sa Sunday dito ko nagsimba last Sunday. Yeah, nagland trip pa mi agi mi diri sa Parang. O basta ka na dira, kada karsada. Nakaagi naman po ko dira sa una. Nalay mga doubt na karsada, pero medyo upside, accessible na ginang roads. So this Sunday, ako ang message is about paghinumdum or remember. Isa ba diri ang kalimtanon? Unsay favorite ninyo malimtan? Ang susi sa sakyanan? Ang susi sa balay, ang driver's license, ang cellphone. Kasi dili ang makalimot og yang cellphone mabilin sa balay. Dili ra. Driver's license. Untan po no, usahay. Kisa po dili ang kanang medyo malain ka pag dili ka mag-greet sa imong birthday. Kanang medyo magluod ka gamay. Na ba? Naapod, no? Kisa po diri ang okay lang nga dili siya mag-greet siyang birthday. Pero dili ko mag-greet basta na i-Gcash. Pili, kasi mas ganahan diri og tagaan ka og sobre sa imong birthday o may dumduman ka niya, i-greet ka sa birthday. Sobre o greetings? Greetings good. Dami na may sobre. Mahatag mo ta ka. Greetings og sobre, no? Kay pag happy birthday, na sobre sa kamot, happy birthday, o, di ba? Labi ka nga feeling, no? Nga nung mo pili mag-isa nga, pwede man duha. So, ang atong tunan karon is about stories in the Bible bahin sa paghinumdum. So, pag bahin sa paghinumdum, salamat na, nabilin kita niya yung cellphone. Oo. Bahin is story si bahin sa paghinumdum. So, pag naay na hinumduman, sa ato pa naay nalimtan o naay wala na hibawaan. So, nako gikuha 3 stories in the Old Testament nga diri na to makita ang character ni God, no? About remembering. Nga ang conclusion ni tun-an nato what it means gid ay
nga ang word nga paghinumdum sa Biblia. Okay, and I hope nga pag humana ni nga preaching, dili po ni malimtan. Okay? Ready na ba? Okay, no? Before po ko mag-start, important ni no, as I was praying sa akong i-message this Sunday kay kani akong work karon nga nag-enjoy ko ug daghang events sa akong life. Akong gilook back, dili gyud ito tungod kay grabe akong pagpaningkamot. I mean, gastadi bang ko, no? Honor student bang ko. Pero, naalang dyan naka-remember sa ako. Narinunduman ko niya, Sam, naaday ani, apply. Sa kong trabaho karon lahi akong gi-applyan. Pag-apply na ko sa liang company, nanawag sa ko nga pastor, nga friend po na ko, ninunduman ko niya. Opening diri apply. So, ni-apply ko. Tung high school, even tung eskwela pa ko, na ay kanang competition nakadaog ko na may pricing ko mil ayos kayo ay size build kinamdam si mami pero wala to sa plano na nasakit lang tong official contestant yan hinumduman ko sa teacher pero backup plan ng gigwad to kumbaga reserva ba para bench player ba pero hinumduman ko so makayang asa ko karon dili gid kay tungod kay grabe ko mo diskarte na naging makinumdum. And kung tanaw na yung inyong life, di ko sure kung ana inyong life, no? Wala ko gayon na magtinaban, matulog dili. Naningkamot ba ako, mata ba ako sa iyo ka-study. Pero daghag pangitabo sa tong kinabuhi nga, makainta, di magito ako. Example, sa basketball. Nag-ilog ang duha ka hawd, mudula. Pag-rebound niya, puro man hawd, di nalagpot sa imong bula. Pag-lagpot sa imong bula, bakit imong gi-shot? Di na shot. Pero dili ikaw ni rebound. Ako, ano yung daghag-ana nga pangitabo sa kinabuhi. So, mo niya itong studyhan karon, no? What are the stories in the Bible nga makaingon ta, dili gid to kay naningkamot ang Bible character but the unseen hand of God, no? Ang kamot sa Ginoo naa sa luyo. Ato lang studyhan karon. Start na with the story of Joseph, no? In the book of Genesis. Sige, we'll start, no? So, Genesis 9, basahin na to, ang Genesis chapter 41, 9 to 13. Unya, ang tigtagay sa bino, miingon kay Paraon, karong adlaw nainumduman nako ang nahimo kong sayo ay sa kadilag. Gawag trabaho no tigtagay. Morning cupbearer. Morning cupbearer nakas ni sa hari. Morning lima last na ko ang message basta cupbearer sa unang panahon. Kung asa ang hari na meeting na siya dira. So tanang mastorihan ka ba siya. So na siya giingon sa hari nga nako'y sayop sa una, karon nahinumduman ako. Okay, padayon ta, verse 10. Sa dihang nasuko ka sa imong mga sulugoon, ipabilanggo mo ako o ang pangulo sa mga panadero dito sa balay sa kapitan sa mga gwardiya. Okay, stop sa. Na siya nabot nga sipyat, ang cupbearer o katong pangulo sa panadero. So, kana dayong tigbik sa bread sa una, kay kaning lugar wala di ay bugas sa Egypt ngano man desierto man na mo nang rare kay na ma-mention ang rice sa Bible pero wa magaling na mention siguro ang rice trigo no wheat pero dili na siya rice wheat na siya diri sa Egypt naay tinapay pero bihira ang rice so ang head dito sa taon mo na ang pangulo sa panadero ug ang cupbearer or ang tigtagay no nasok na di sila atraso sa hari kay Paraon. So iyan gipapriso ang duha. Siguro naigingon ng hari ilang gichismis gi priso sila. Wata ka pala sipyat magingon. Pero gipriso sila no. Dito sa balay sa kapitan sa gwardiya. Sa manang kapitan sa gwardiya karon pa mo ng PSG no, Presidential Security Guard. Gipadakop sila ni Pero sa PSG, gipriso dito sa balay sa head sa guard. Sige padayon ta verse 11. Usa niya na kagabi ang sa usa kanamo nagdamgo ug lain-lain ang kahulugan sa among mga damgo. Dito sa bilangguan may usa ka batan-ong Hebreo nga ulipon sa kapitan sa mga gwardiya nga bigilanggo tipon kanamo o gisuginlan namo siya sa among damgo. Gitug-an kami niya sa kahulugan sa among tagsa-tagsa kadamgo. Sige, padayon ta. Next. Ug ang tanan na tuban gayon, sumala sa iyang ingon.
na ibalik ako sa akong katungdanan o ibitay ang panadero. Busa ipatawag ni Paraon si Jose o gipuha dayon siya gikan sa bilangguan. Man siya makamarbas o makaili sa iyang biste niatubang siya kang Paraon. Okay. Naay time nga si Joseph, si Jose, na priso. Dili ni Papa ni Jesus, ha? Lain ni nga Joseph. Joseph na dreamer ni. Gipriso si Joseph kay naay gibutang-butang siya nga sala nga di tinuod. Tung napriso na siya, naa siya kauban sa prisuhan, no? Iyang cellmate, naa siya kauban dito. Duha. Ang katong tag cupbearer, katong tigtagay o katong tig-andam sa tinapay. Katong duha nagdamgo. Kinsa diri ang gadamgo pag matulog? Kinsa diri ang kanang magyaw-yaw matulog? Damanon. Ako ko dili ko magdamgo matulog, no. Pero kani nagdamgo silang duha. Pero sa compared sa ubang damgo na kulbaan silang damgo, so ilang gipa-interpret kay Joseph. Joseph nag-story sila man yung damgo, ako pud mao ni. Ang interpretation ni Joseph, ikaw cupbearer, mabuhian ka sa presuhan. Ikaw tig-bake, bitayon ka. Tinuod yun. In 3 days, nabuhian sila, gipatawag sa Pharaoh, gibitay ang isa gibalik siyang posisyon. Yan, ningon si Joseph daan, wala na lang gi-flash ang verse, ningon si Joseph, ayaw biya ko ninyo kalimti, ay ko kalimti ha. Pero nalimtan siya. Kabalik sa siyang posisyon, hayahay ang kinabuhi, kalimot siya kang Joseph. Na hinumduman lang niya si Joseph, tung ang hari na po'y nagdamgo. So, unsay gihimo sa hari? Unsay ni Pharaoh? Iyang gipatawag si Joseph. Nya, siyempre, sa prisuhan, kasi korap ko ng warden, ang budget nila, gibulsa, so, baho pa si Joseph, gipaligo, gipaayos, gipatubang kay Pharaoh. Kay bawal naman na sa una mo tubang sa hari, nga, wa kay ligo. So, gipaligo sa si Joseph, no? Pag-atubang niya sa hari karon, ang nahitabo next sa story, gi-interpret ni Joseph ang damgo ni Pharaoh. Unya na tinuod. So si Joseph, nahimo siyang vice president. Mura siya si Sarah. Nahimo siyang vice presidente sa Egypt. Kaya nga naman, na siya gift gikan sa Ginoo. So kini nga story, makita nato nga maski si Joseph, naa siya sa lowest point sa iyang kinabuhi. Kay napriso man siya. Sa sala, nga wa pa ganyan gibuhat. Kinsa na diri ang napriso sa inyo? Priso na, si pastor. No? Kinsa pa? Kadaghanan siguro diri, magkulong raman sa kwarto, no? Kay lain ang gibati. Pero wala ginapriso sa presuhan. Si Joseph, napriso gid siya sa presuhan. Lowest kayo na point siyang life, nga pwede na gid siya mo give up. Kaya ang background ni Joseph, gibaligya ko sa igsoon, na preso pa gid siya, so wa siya pamilya mo bisita. So makayon ka nga paita niya kinabuhi, oy, kalimtan na gyud ko sa Ginoo. Pero wala na human ang story ni God sa iyang life. Naay naka-remember sa iya ha. Unya gipatawag siya atubangan ni Pharaoh. And God in His power gi-interpret niya ang dream ni Pharaoh. Unya na-promote si Joseph. Na-promote si Joseph. Basin ang atong blessing, ang inyong blessing would take someone to remember you. Ay makahinumdum sa tuwa ba? Mo nang important nga show kindness to people even at the lowest point sa imong life. Usahay pag, di ba, pag suko ta, dagan nakay utang wa nabayaran, nagkagidlay ang balay, lain imong gibati, gigutom ka, dali naman magyaw-yaw, di ba? Pero si Joseph, at the lowest point siyang life, nagsalig siya sa Ginoo. Nay, nagdamgo, imbisiingnan niya, pag kilo mo dira, mapriso na mo, damgo-damgo rin yung kigwa. Wala siya na. Iyang gipaminawan. Iyang interpret niya, gihatag niya ang saktong interpretation. So si Joseph, nagsalig lang sa Ginoo. So at the lowest point siyang life,
Giingnan niya tong pagka-release nga, ay ko kalimti ha. Nalimtan siya, pero God found a way. So, wala pa na niabot ang break sa imong life. Ayaw o ka-discourage. Nani manawag sa imong cellphone, nani makahinumdum sa imuha, imo ba ng supervisor, imo ba ng boss. I hope lalo kung imong giutangan, di din kinumdum. Klase na manawag, wait, 13th month, bayarin ako. Pwede. Pero bito, no? Wala takabulo ba? Where the blessing will come from. Pero the story of Joseph is one of that stories nga. Gigamit ni God ang katong tingtagay na mahinumduman si Joseph. No? Amen? So next story na punta, no? Anong story ni Joseph? Ang next story kay si Elisha. Basahan nato ning story ni Elisha. 1, 2, 3 sa Kings, go. Busa si Naaman niadto sa hari sa Syria o gisugilan niya ang hari bahin sa gisulti sa dalagita nga taga-Israel. Mingon ang hari sa Syria, adtua ang hari sa Israel, o padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Sige, next. Ang mga taga-Syria sa usa nila kapagsulong sa Israel, nakabihag og usa ka dalagita o nag-alagad siya sa asawa ni Naaman. Miingon siya sa asawa ni Naaman, maayo unta nga makaadto ang akong agalon sa propeta nga atua sa Samaria aron ayuhon siya sa iyang sanla. Okay, siyang sakit. Bali din mo ni una katong ganiha mo ni mo ikaduha, no? Ang nitabuan ni dahil do kadasod Israel o Syria. Sa mapa tapad gyapon na. In modern times kanang Syria mo nang presidente sa una si Assad. Ni hawa na lahi na po ng presidente ron yan. Adto siya White House, nagstorya sila ni Trump, kalimot ko siyang pangalan. Pero kanang Syria o Israel, tapad rin na. Yung usahay, maggira na sila. Karon ang general sa Syria, si Naaman. Hawag kina siya nga general, respetado, daghagira madaog. Kaso lang, naa siya'y sakit. Ang sakit niya, leprosy. Sakit sa panit sa una nga, dili nang kuha na, kanang puti-puti, sa up-up, dili up-up o kanang matagtiki, kanang leprosy, kauno ng imong unod, hinahinay. Nya wala ni tambal. Sa una karon na. Mo nang wala din nakadungga na ang sakit karon. Pero mas lain siya sa mga terminal diseases karon kay makita mo gud si mong naong ya makatakod pag yun. Unlike sa sabay terminal nga cancer, terminal disease, pwede siya makatakod. Ang leprosy makatakod mo pangit gyud imong naong niya. Mubaho ngano man. Kay maagnas man imong unod, so medyo manimaho ka. So pag ana imong sakit, dili ka muduol sa tao, walay ganahan muduol sa imuha kay naman kay sakit. So karon dito sa verse 4, ni ana tong hari, ang hari sa Syria kay Naaman. Sige, sulatan nato no. Ana siya diri sa verse 5, adto ang hari sa Israel og padad-an ko ikaw og sulat alang kaniya. Ngano man? Kay ni atake ang Syria sa Israel. Pag attack nila sa Israel, naa sila na-capture nga babae niya, gimong katabang sa asawa ni Naaman. While gapang limpyo sa balay, nakabalo siya sa sakit ni Naaman, naingon siya nga, dito sa among lugar, sa Israel, na'y propeta dito nga, sa Samaria nga, na'y power o gahong nga makaayo. Kung unta lang ang imong bana makaadto dito, murag maulian gid na. So, gisulti sa iyang asawa siyang bana, ang bana naingon sa hari. So, naingon ang hari, sige, sulatan na to. No? Sige, next, sa verse 8. Apan sa pagkabalita ni Propeta Eliseo nga gigisi sa hari sa Israel ng iyang biste, ipasuguan niya ang hari o giingnan, nganong gigisi mo man ang imong biste? Ari ka nako ang sanlahon aron siya masayod na may propeta dinhi sa Israel. Sa Israel. Okay. Kaning verse 8 ning jump ko, wala na gi-flash ang previous verse. Ang itabuan ni pagsulat sa hari sa Syria, sa hari sa Israel, ang nakasulat dito kay ni ay kwarta, ni ay bulawan, ni ay silver, ayuha ang akong general. Palihog ana ba? Hari sa Syria yan, ipirma siya. Pagdawat sa hari sa Israel, ang tuba ang iyang pag-interpret kay buang man nga hari, makigira man siguro ni sa ako nang itag bikil na 5 kao.
ayun daw nako ni sinaaman sa pagtuon niya sa ako. So kung gubalibad ko ani, himo niyang rason sa pakigira, sa pakigubat. Nakuha ninyo, mo to gigisi niya yung sanina, yan ni balita kang Elisha. Ano si Elisha, ano man yung gigisi mong sanina? Paano yan na diri? So, niadto siya naaman kang Elisha. Dito gi-perform ni Elisha ang healing. Naulian si Naaman. So kani nga story na demonstrate og nakita ang power sa Ginoo pinaagi sa usa ka katabang slave girl. Wala na ilhan ang Ginoo sa Syria, pero tungod sa sakit sa usa ka general ug tungod sa babae ngayang nakuha sa pagira, na-introduce si Naaman sa God of Israel. So dili na to makita nga usahay the power of God, ang opportunity comes usahay in unnatural ways, dili sa natural nga pamaagi. Kani ang pamaagi kay naay nasakit, kinanglan siya healing nya dili maayo sa mga doktor adto nga time. So because of that, nangita gid sila kinsa pwede mo ayo ani. Na atong slave girl, gi-mention niya nga adto didto kay naay propeta didto sa Israel. Ug didto na ayo si Naaman. So kani nga story atong makita nga pag naay tao sa atong kinabuhi na kailangan niya healing, kailangan niya breakthrough siyang kinabuhi. Wa ta kabuloon siyang ginasuffer or addict ba siya, no? Gitry na niya ang tanan pero maglisod siya lingkawas sa yang addiction. Introduce sa Ginoo. Pwede nimo dadon sa church, pwede nimo prayhan in Jesus name. Kaya pinaagi ana, mahinumduman niya ang Ginoo, mapaduol siya sa Ginoo. Ang ubang tao walay pakabana sa Ginoo. Siguro kabalo sila ni Ginoo pero dili kay sila believe sa iyang gahom. Pero kita nga naka-experience siyang power, kita dapat ang mag-remind sa ilaha o magpa-experience sa ilaha sa power ni God. Munang dili ta dapat magulaw-ulaw og sharing sa gospel. Pag mag-share ta sa atong testimony, dapat dili ta maulaw. Labi na og nakatilaw ta sa blessing sa Ginoo. Kinsa diri ang nakatilaw na og blessing sa Ginoo? Nag-ampo ka, gitubag sa Ginoo yung pag-ampo. So, pag nakay madunggan nga storya na related sa opportunity nga makaila siya kay Jesus, speak up. Storya. It's your opportunity to make that person remember God in his life. So una, ang story ni Joseph was about siya ang nahinumduman. Murag hinumdumi ko kay napriso ko. Kani ang story ani kay nailhan niya ang Ginoo kay katong katabang na remember niya si prophet Elisha. Someone knew God. Okay? Ang third nga story akong i-share kay si Mordecai. Kani lahi na pud nga king, lahi na pud nga time, no? Pero kani nga time story Old Testament ni wala pa si Jesus ani na tawo, no? Pero na ang Ginoo, of course. Kani si Mordecai ni sa king sa Persia ni nga gingharian. Basahan na tong story. Esther, no? Sa Book of Esther chapter 6 1-3. Niadtong gabi una, wala makatulog ang hari. Ipakuha niya ang libro sa lamdumong para itabo sa kasaysayan o gibasa kini sa atbanga sa hari. O nabasahan ang dapit diin gibutyag ni Mordecai ang tinguha ni Bigthan o ni Teres sa pagpatay kang hari Ahasuero. Kaya ang story ani kisa diri ang nausay di katulog sa gabi. Alas 9 na, matulog ko ron, magbawi ko sa tulog. Pero pag tulog di mo di katulog. Gibali na nimo imong ulo sa kama. Di ana na pong kandirin. Ang electric fan, di mo na pong gion, at mo katulog. Pag di ka katulog, kung si buhatan nimo. Kaya yabi nung mag-cellphone. Kaya di mo katulog ang hari, so di mo siya katulog, ana siya. Wala pa man ang cellphone sa una, so gibuhat sa hari, gipatawag niya yung mga bata-bata. Ano siya? Basahan daw ng mga panghitabo sa dating hari, kaya di ko katulog. Siguro gipabasa niya, wag siya plano maminaw. Kana bitong basahon lang para makatulog ka ba? Ano ba?
Di ba ana man no? Pag mag-study, mag-abrig libro, wala itulog ko. So, pag diya katulog, mo na technique. Pero ay lang, makasala ka sa ginawang basag Bible para makatulog na. So, kaniyang gibuhat sa hari, di ba ako katulog? O sige, basa ng mga panghitabo. So, while gabasa itong mga bata-bata sa hari, na siya, nagingon nga, si Haring, so ni, Haring Ahasuero, ang imong papa, na plano mo patay sa iya. Ang plano mo patay sa iya kay si pangalan to niya na si Bigtan ug si Tiris. Pero kani si Mardoqueo ang nitugan sa ilang plano. So wala naman tayo mong papa, gipriso ning duha. Okay, mao nang storya. So karon ang next slide, basaw na to. Si Bigtan ug si Tiris nga eunuko nga nag-alagad sa hari, ingon nga mga bantay sa ganghaan sa palasyo. Unya miingon ang hari, unsa may gipasidungog kang Mordequeo niining iyang gibuhat. Ang mga opisyal sa hari miingon wala. Okay. So kaning nga story, giprotect daw ni Mordecai si king. So nangutana ang king. Unsa may gibuhat kang Mordecai? Sila wala. Walang price. Alam mo ka, gidipinsa ni mga presidente o hari kini assassination plot. Kanya, unsa may gi-reward? Wala. Wala. So dito, ang next ani nga verse, taas wala nag-flash. Ang next ani kay, gipatawag niya tong iyahang murag cabinet secretary, ang presidential assistant, si Haman. Siya Haman. Unsa may buhaton sa tao nga nakapahimuot sa kuha? Ana si Haman, pasakyon og kabayo niya ang imong uniform, Mr. President, ipasuot sa iya. Ang imong sakyanan nga ginasakyan, dito siya pasakyon. Unya ang imong tao nga gisaligan, siya ang magsinggit-singgit. Kung karon pa magsinggit-singgit sa megapon nga mao ni ang tao nga nakaprotekta sa hari. Abi ni Haman nga siya to. Di man di ay. Kani magud si Haman ug si Mordecai, kalaban ni sila. Si Haman na plano nga ipapatay si Mordecai. Kang sala ni Mordecai kang Haman, kay si Haman, kuan mo gani si Haman, kaning mura siya og kaning vice president ba? Unya, pag muagi siya, ang protocol sa una, tanang tao mubaw. Pag muagi ang presidente o vice president, mubaw na tanang tao. Ang Hudyo, dili man mubaw. Kay bawal man na silang religion mubaw og tao. So, ana to si Haman, kinsa man tong dili mubaw sa kuha. Ano sila, ay, muna tong mga Hudyo, si Mordecai. Natandog yung garbo, natandog yung pride. So, ana siya, gahi-gahi ka, bitayon ko ni. Ya, padulong na ito na sari kay mananghid siya nga na siya ipabitay. Mao na to. Nakabasa siya og history nga kana si Mordecai na proteksyonan niya ang hari, ang papa adtong king. So pag pangutana sa king karon nga unsa may gibuhat nila kang Mordecai? Wala. So gipatawag niya si Haman. Haman, nay ani ba? Unsay akong buhaton sa tao nga nakapahimuot sa ako? Abi niya siya, si Haman, di man di ay. So imbis bitayon niya karon si Mordecai, nabayahin noon na exalt noon si Mordecai katong Jewish nga naifear sa Ginoo. So diri nato nakita nga God is sovereign. Maski walay power si Mordecai kay yano ra siya, uyamot ra, ordinaryo ra siyang tao, di gud uyamot no, kanang igo-igo ra. Maski kato si Haman powerful kaayo, ang Ginoo ang nag-cause nga ang hari di katulog. Libang ka ana. Unya kay tungod wa siya katulog, gipabasa ang history. Ug kay pagbabasa sa history na mention iyang pangalan, nangutana din siya unsay reward gihatag sa iya. Ang tubag sa mga batos, secretary, wala. Uy, wala. So gipatawag din niya si Haman nga padulong na unta sa hari mananghid nga ipabitay si Mordecai. Kita ninyo ang timing sa Ginoo. Maski wala kay connection sa sulod sa opisina, wala kay connection sa sulod sa palasyo. Pero ang Ginoo na gani ang muana, mulihok dira, wala na. Katong gusto magpabitay sa imo, o i-demote ka, o i-fire out ka, mautong matanggal. Hinoon. Ano man?
Because God moves. So hindi na ito makita ang hand sa Ginoo. Pero God's hand is working to bless you and to protect you. No? Ana pa ang Chronicles nga, the eyes of the Lord ranges throughout the earth to strengthen whose hearts are fully committed to Him. God will protect His own people. Pero dili po ta mag-uulog, maabot sa punto nga, mura makagidimala, sama ni Joseph ba, napriso siya. Pagkanumta naman ko sa Ginoo, naay plano ang Ginoo. Kaya ug wala siya na priso, hayahay man si Joseph, ang ranggo ni Joseph kay supervisor na siya, manager na siya sa balay ni Potiphar. Kana si Potiphar, mo na ang murag bitaw, kung karon pa, murag mo na si Browner, reporting to the president. Pero siya ang murag manager ni Browner, no? Gatrabaho siya kay Browner. Falsely accused man si Joseph nga sexually harass daw niya ang asawa sa general. So gipriso siya. Igod tinuod. So karon na priso siya, nainumduman man siya. Ginahimo noon siyang vice president. In the same way, si Mordecai, nahimo noon siya nga siya ang nipuli kang Haman. Later sa story, siya ang nipuli kay Haman. Nahi-bless si Mordecai. So diri na ito makita nga God moves behind the scenes. No, abi ni mo guway na itabo, pero naadi ay. Mura gud sa bana, no? Kanang nagtanong ka ba, gilubong nimo ang seed, wala pa may niturok, pero sa ilalom dayad to sa yuta, naana day ga grow nga roots, naana day ga grow, ana ba? Ana po na sa spiritual life. Basta mo trust in the Lord ta with all your heart, and lean not in your own understanding, no, sa Proverbs 3:5. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Amen? Yung pag i-bless na ka sa Ginoo, ay pagambo nga, ako na ginto. Ako na ginto. Actually, di igon. Igon lang ang ipatawag kayo, nahinumduman ka. Sa may pasabot kita ng remember. No? Tanaw na to, no? Next slide. Kanang remember in the Bible, the Hebrew word for remember, zakar, which means more than mental recall. It implies bringing something to mind with the intent to act. Murag example sa Bible, example. Ni-command ng Ginoo sa Old Testament, remember the Sabbath day to keep it holy. So unsay pasabot adto? Hinumdumon lang una-unaon? Dili. You not kay mental recall, but you act in keeping it holy. Meaning, naay buhat. So, mura ko nag-ingon imong ingnan, wala kayong papagmamaingnan ka nga, or ingnan ko nga, Sam, hinumdumi ha ang iro. Sabot na, di lang kayo naunaw ng iro, si Pretty, si Chikay. Dili, pasabot, pakani ang iro, bantayi nga, di makagawas. Wala pasabot, hinumdumi. At imanon, no? Naay action, actually ang Hebrew word sa remember, naay action word, no? Next slide, pakita, example sa 1 Samuel. O, di, word nga remember. 1 Samuel 1 verse 19. The next morning, Elkanah and Hannah got up early to bow in worship before the Lord, and then returned home to Ramah. And Elkanah had relations with his wife, Hannah, and the Lord remembered her. Kay kani si Hannah, dili ka anak. So, mas kina siya sexual relations siyang bana, di siya ka anak. So, tungod ana, sige siya kampo nga Lord, may tag makaanak ko. So, tungod ani, pag uli siyang bana siyang balay, and the Lord, unsa? Remembered her. So, ang pasabot ng Ginoo, nakalimot. Kabulok, ang all-knowing man ng Ginoo, pasabutan ng the Lord remembered her or remembered you is naay gibuhat ang Ginoo para sa imo. Murag sama sa remember the Sabbath day to keep it holy. God remembers Pastor Anden, remember ta niya tanan, no? Ang Digaw family, ang Anova family, God remembered you. Mo na mag-pray ta, Lord, remember me. Pasabutan na nga, di mo pasabot, wala tayong yun na sa Ginoo, pero Lord, act on my behalf. Actually, akong sitwasyon, Lord, please. Man pasabot, remember, no? So,
Ang padayon na ang verse no, so in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. So, ang challenge na ko, no, maigsoon is, Lord, remember me this Christmas. As I remember ang imong birth, no, ang imong pagkatao diri sa kalibutan, remember me. Kung nagkalisod ka, Lord, tanawa, remember my suffering, ako kaagi karon, ayaw ko pasagdi. Or it could be, ikaw karon ang gibless, and God is asking you to remember someone. Di lang kay kitay hinumdumon. Basin gibless na ka, unya na ay Mordecai sa imong life nga nag-show siya kindness sa imong papa, sa imo, sa imong parente. Sa una, yan nakalimot na ka. Pero buutan siya nga tao sa una. Kung sabi, ano kita Pilipino, pag baka dawat tag maayo, baka inumdum ta, pero inig kita na po'y gibless, katong mga nagbuhat og maayo sa ato, malimta na to. Ayaw kalimti. Look back, and tanawa to, kinsa man tong mga tao bitaw, no? Labi na diya katulog. Basig mo din ang message ni God ba, diya katulog. Uy, daga na kang kwarta. Iman, hinumdumi ni nga tao. Kay nagkalisod to karon. Basin kita'y pa hinumdumon, or kita ang magpray ta nga, Lord, may tag someone will remember me and bring me to a place of opportunity and blessing. And when God puts you there, remember to also point people to Jesus. Sama sa atong story ni Naaman. Nga when people come to you, i-declare ang name ni Jesus. Nga masinati nila ang imong blessing, masinati nila ang healing that comes from Jesus. Amen ba? So I hope no, this season, this time, nakita nato ang importance of meaning sa word nga remember. Karon po mag-celebrate ang communion, we will remember the death of Jesus. Ana siya, do this, kaning communion, in remembrance of me. Mao nang pag-communion, wala lang taga-remember, pero gakaon ta, gainom ta. Nga naman, mao walang Last Supper. Diba, Last Supper, si Jesus, nagkaon, ni inom. Mao nang in remembrance of me, mukaon punta, ug mo inom. Nakuha ninyo, kay ang context good sa remembrance in the Bible, it connotes action. So ato po nang buhaton karon, no? So this Christmas, pray nga you would experience the blessing of God, that someone will remember you. O pag ikaw na pud ang gibless or na-bless na ka karon, base na gusto pa ipahinumdum si God nga tao nga imong opportunity na karon to bless others. So kato akong message mga igsoon, no? Let's remember the goodness of God, and this Christmas, let's remember the love of God nga iyang gipakita sa tuwa. May God bless us all. Na-bless po, no? This time, atong i-remember ang gisulti ni Jesus. Si Jesus on the night na una siya budhian ni Judas, nangaon sila og nag-inom. Kanya, man tong celebration sa Passover, nagkuha siya og tinapay. Nagpasalamat, niya iyan ning gipikas. Ingon siya, kaon ka mo, mauni ang akong lawas, broken for you. This is my body, broken for you. Do this in remembrance of me. Paghinumdum sa atong Ginoo. Mao nang importante gyud ning communion nga sa isa ka bulan at least maka-communion ka og isa. In the same manner, after supper, nagkuha siya og kopa, nagpasalamat, kunya niingon siya nga, take, kuha ka mo, drink of this in remembrance of me. Mao gyapon aron sa paghinumdum
sa atong Ginoo, si Lord Jesus Christ. Kaingon niya, for as often as you eat this bread, every time mo kaon ta sa pan, o every time mo inom ta sa kupa, atong gihinumduman ang iyang pagkamatay o hantod na mo balik siya. We remember His death until He returns. So every time mag-communion ta, timanin ninyo that atong gina-remember ang pagbalik na ni Jesus. Kuma naman siya nabanhaw. Mao na siya nga nung gusto ni Jesus nga sa atong worship, appeal yun ni. Mo kuha ka og pan nga mo represent sa iyang body, mo inom ka sa kupa nga mo represent sa iyang dugo. Immaterial unsay sulod diha, tubig ba na o bino ba na o juice na. Ang kupa nag-represent sa iyang dugo. So, ingon ni Jesus, dinumdumi ko ninyo when you do this. Ang ilhanan sa usa ka tawo nga naghinumdum gid siya sa saad sa Ginoo is maghulat siya. Timanan ninyo si Joseph, naghulat siya. O maghulat ta, dili ta magyawyaw. Amen? Kadaghanan sa ato, while gahulat, magsige magyawyaw. Wait, because God will remember you. Amen? Kung mo na ilhanan, because you waited, kung abot yun ang time nga God will act. Abi ni mo nga wala na, abi ni mo, siguro, mauna lang din siguro ni. Wait, because God will act on it. Importante lang, we remember Jesus. Amen? So karon atong i-distribute ni kanya gunitin ninyo niya magdungan tao kaon o inom. So while ninyong gigunitan, mag-pray mo. Hinumduman ninyo, basig katong mensahe nga doon na tao nga nagtabang sa inyo. Kanya karon nga arang-arang ka na. Hinumduman ninyo. O na siya. Dili lang man na kita permi ang tabangon. God wants us to remember people ay basig capable na ta nga mutabang. Mao na siya meaning sa remember. Remember me. No? So gunitan nato ang kupa, ang pan o ang kupa. Magdungan ta. Manindot ta. Atong iisa ang pan ug mag-pray ta, Lord, thank you for your body broken for me. Bangaon ta. Isa na to ang kupa. Lord, thank you for your blood
shed for me. Let us drink together. Father, thank you for Jesus nga mo'y nagtudlo sa amo. Amo yun siyang hinumduman. Because ikaw, Lord, adlaw-adlaw nagahinumdum ka namo. Bless your people in Jesus' name. Amen. Magpabilin ta nga nagtindog atong kantahon ang atong Song of Response. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inisod ko sa kalangitan mga bulano kabituunan imong gipahimutan mga batanos ning kinabuhi imong gipasan alang ka lakon sa kaugawan imong giluan kinabuhi ko karon nahugasan sa habiling mong dugo walay sama kanimong kagandahan Yes, Lord. walay alam magkatubong sa bunga mo kapusukan niya pasinungan ka hanggang may ginabuhi hanggang may gusto hanggang may gininhawa sa labil ko himayaon ka hanggang niya ka sa kasing-kasing ko mayawon ka o halaganan ko nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inisodong ko sa kalangitan mga bulano kabituunan imong gipahimutan mga batantos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa gawgawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa biling mong dugo walay sama kanimo kagamanan walay arang pagkatubong sa tugma mo tapos ang kaya pasinungan ka hanggang may kinabuhi
Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise your holy name. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus, our Lord and Savior. Thank you, Lord. Hantod na kinabuhi, hantod na gusto, hantod na ginhawa, sa dalil ko ibayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka, o galagalan ko, hantod na kinabuhi, hantod na'y gusto, hantod na'y ginhawa, sa langit ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayaon ka, o galagalan ko, Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamahanan ug labaw sa tanan. Salamat Lord sa mensahe na imong gihatag kanamo karon nga naga-remind sa amo nga ikaw o Diyos dili mi nimo kalimtan. Imo ming kanunay nga hinumduman. Ug moabot ang time Lord nga amo na pong turno to receive your blessings and your glory o ang imong mga benepisyo Lord na imong ginahatag sa imong katawan. Lord, help us to wait patiently. Help us, O God, to remember you always. And in return, Lord, allow us to meditate and think of the people who have been good to us. Nga angayan po nga amo silang hinumduman karon nga season nga mao ang paghatag og mga regalo, gifts o kaayuhan. Help us to remember in prayer those who have helped us. Those nga nagdala sa amo dinhi to worship you. Those people nga dakong natabang sa among spiritual life. Tabangi kami to remember them and we pray for them. Lord, help us to remember to do good things. To remember your instruction to give so that kami po makadawat o gift sa among isig katao, sa among isig ka magtutuo. Lord, salamat kay imo ming gitudluan sa prinsipyo sa kinabuhi aron kami dili maglakaw sa kangit-ngit kundi maglakaw kami sa kahayag. Tabangi lang kami Lord, help us nga mutubo sa among pagtuo o sa among pagsalig sa imo. And now Lord, as we depart from this place, we pray for your protection. Keep us away from harm, evil, accident, and temptation. Ayaw itugot, Lord, na mapandol kami along the way. But by the power of Jesus, you will hold us with your hand and keep us always safe. And now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit will be with you now and always. Amen and amen. Manglingkod sa ata for some announcement. Hello. May buntag sa tanan. I've noticed nga na atay bisita karong buntaga.
Sa pangalan ni mo na? Ha? Kat, welcome to Family Ministries Christian Fellowship. Kat, ha? Okay. So, kinsa nag-invite sa imo, Kat? Ay, Kat. Sa imo sa balay. Okay. So, welcome, Kat. So, kung tanaw na to sa atong kalendaryo, 2 weeks na lang to our to our Christmas celebration. So, I don't know, na-mention naman ganina ni Pastor na magtunga daw sila sa lechon. Wala ito may plan nga mag-lechon para dili lang ta nga kita mag-usahay, kita malabi na mga Pinoy. We really focus more on kanabang food, no, sa celebration. Wala ta naka-focus sa atoang Ginoo, Savior. The message, the central message of the Christmas is katong iyahang pagpakatao para tumbusog ta sa itong mga sala. Mao gyud na the central message sa Pasko. Sa mga bata, nakafocus sila sa sa fun, sa celebration, sa gifts, no, na kailangan na sila bagong sinina, anak ko sa una. Bisa na lang bagong slipper kay pobre man me, malipoy na ko anak sa una. Ay ako bagong slipper, ako gyud ang alagaan. So karon, as earlier mentioned ganina si paagi po pasalamat kay Pastor sa Ginoo. Kay mo retire naman siya, end of December na lamang din siya. So, si Pastor, naging siya, sige, ako ang 5,000, birthday ni Ronald, iyahan na po ng 3,500, niya, anniversary po, wedding anniversary ni Marvin, o, tinuod mo to Marvin? Asa wala? O kay Emily, ditago na. So, 3,500 po. So, magbutang og menu sa itong GC, kung kinsa responsible sa, alam mo, puro lechon lang, no? High blood na. Unya, na ay kinilaw, na ay lumpia, i-balance na to. Na ay kinilaw, na ay lumpia, na ay mga salad ha, dili fruit salad, pwede ra po fruit salad, kanang na ay kanang talong, na ay, sa tawagan na, kanang mga seafoods, ha? Augusto, so and then, naatay chicken. So, dapat yung mga bata, so, dapat mag-fried chicken ta. O dili mo kaluto, pwede ra gud dire sa ato ang kitchen, tarungo na to ang kitchen. Ngano man nga mayon si Pastor ang naagrihan namo is buntag regular nga worship nato. Nga pag gumana to og lunch, pag gumana to worship, mo na ato ang celebration. Sa una manggod sa gabi ita naga-celebrate nya, okay ra man to sa una kay kusgan pa man yung ate, no? Na di naman ika-deny nga tigulang na ko nga pagkaugma kami manghipos. Daga maghiposon abot niya. Ako ra na hinahinayan nga ginahipos. Karon dili gyud. Have you noticed late gani ko kay naglingkod lang ko kay lipong pa gyud. Bako dong takob sayo kay kami gyud na ni Pastor mamalit og pandisal. Niara gyud ko nga ikaw na lang kay maglisod ko og bakod. Mo lipong gyud, maglipong gyud ko. So the reason nga kanang buntag atong celebration para paghuman kitang tanan maghipos. Pero kung naay magpasalig nga mobalik pagkaugma, wala problema. Pero wala man, no, wala may magpasalig ana kay kitang tanan magud morbag naka-focus more ta sa pamilya, no? Kasabot ko ana labi na naay magsakit, no? Labi na si Gabi nagsakit, and dito ang mga lulang-lulo kana masabtan jud na nato tanan, no? Kami, ako, makaanag ko sa may contribution ako sa mga apo, iguro dyan ko karga-karga. No? Ganina, kaon si Miles, karga lang ko, lingkod lang ko, kaon diya Miles. Para makafocus ko siya kaon. Okay na ka, mami, makayaran ako. So, So, another is, namatay mga games. Unsa may ihatag ninyo nga contribution for the games. Sa una mang good, ay, kung magtitrabaho si Pastor, kami na ang nagakuan. Wala tay cash nga prices, but in goods na lang na ato mga prices. Ha? Nga magamit like Milo, milk, sabon, mga ana ba? Nga magamit yun sa panibalay kay mahal na biya kayo ang pamaliton karon. Lisod na ang panahon. Unya, lisod jud. Kung ato kag mall, perting mingawag yun dito ang mga store sa mall. Why? Walay mga tourist.
nga niabot diri sa Pilipinas. So expecta nga karong 2026 worst jud ang man nga worst ka na may Ginoo. Hugot lang ta sa bakos. Hugot. Meaning, kung usa lay essential, mora ti unahon. Kana estudyante, pagkaon, allowance, pamasahe, mora na. Dili ta time nga magsigitag add to cart sa Shopee o sa Lazada o sa kanang add to cart. Karon sige ko add to cart kay naami project ni Pastor. Di lang kumusulti ka surprise na, no? It would be also a center for evangelization kada nga project na mo. Amo gyud na, we do not plan it. Wala na mo gi-plan, natingalan na lang may nagtindog-tindog dito nga gipa-impress sa Ginoo nga mao ni inyong himuon. So sige. Sige Lord, amo na himuon. It would be a place for the pastors nga maani diri sa or workers, maani diri mulugsog diri sa syudad, way katulugan, pwede matulog. It would be a center also for evangelization. Sugod ta sa mga bata dito nga area. Kunya na nako ipakita sa inyo pag okay na. No, dito ta manudlo. Need pud nako og mga donation pagbakaan na to sa mga bata. Sabot kami ni Doc Simon na it would be a center where we can reach out nga mahimot ang medical mission ta dito, no? Kay kun diri ta wala mi silingan pero dili may maka ato sa dili maglisod may evangelize, no? Dito nga area it is a center dito gyud ko nagsugod og ministry, reach out to the kids, pakauno na mo, pakita may bala man ako kay te naamoy tubig te nya tubig nya alas 10 na pagutan o nakapamahaw ba ka wala dali-dali na yung luto to si Michael katong nasa Amerika daling itlog ana siya so pakauno nagi may paper plates para labay na mata kabalo sa mga sakit so so it would be a center dili ta pwede diri lang kay kung salt and light ta, basig sa sobra ka salt, o sa may tabo na to, parat na, o pagparat na, o sa man, o sa may tabo sa itong mga tuhod. O mag-gout, isa ka ng gout, o sa arthritis, do. So, mga tugid ta. Atong mission for 2026 is to preach the gospel. Kung may mo mong evangelist kung i-bless mo financially 2025 increase your giving for the work of the Lord mo rin pasabot kami ni pastor nagsabot me whatever we receive kung maluoy sa mga ang tagiya kay mura naman po yung pamilya nila kuhaan yun naman nag 10% no? Dili mi maniguro sa mong sarili kuhaan yun na mo for the work of the Lord kining gasto tinigom ni pastor sa iyang 5,000 kanang SSS gani diya nga pensyon iya pagkatong pag-abri yun di ka kanang tawag kanang pandemic and then naigigamit ang Ginoo nakahinumdom sa mua nga because of kay Pastor Abner nga nahimo silang Kristohanon mo nang natay mga industrial tawag funds and we have kaning speaker gikan sa ilan and kanang even kanang pagpasara nato diha gigamit yun ang magtiayon no so mo na siya in relation to the message remember those who help you makaana ka nga uy hala no na unsa nang day tulo basig tigulang na to ba ba even katong mga naghilot sa inyong mga anak no katong mga panahon nga nagsakit naghilot sa inyong mga anak makatiguang na visit them bring them groceries or a little cash lipay kayo na so panahon yun sa giving room panahon sa sharing so if you're blessed financially increase your giving mo gina ang kasagaran mo sa to akong pag-abri pa sa diri na mo decide what to give. Pagtanaw, na 500, na 1,000, na 100, 200. Ang worst, 1,000. Mudood, pili ko tayo magpasensilyo.
Ayaw, ana. Kung sa ihatag na sa Ginoo, bahala na. Ana ba? Magpasinsilyo pag yun para ihatag. Prepare daan sa balay pa lang. Ha? Ayaw na, mudisan na kadiri. Kanina lang 20, hagtik man, gikas pangko pa man eh. Ayaw, dilian ang Ginoo. Gusto mo din kayo blessed? Ang gamay, manino, ihatag ni mos Ginoo. No? So ayaw. Want to increase your blessing? Give generously. Kanang amo ni Pastor Lee, namatay naman to no, sa tinuod lang. Di ko mo tuo nga dili to believer. Ano why? Generous kay to sa mga. Even iyang asawa. Sa una, dili dyan ko kakaog chocolate kay hadlo ko nga makautang-utang ko para sa mga anak. Mo-pray lang ko, Lord, gusto ko mo chocolate. Manager akong banahan, di kapalit og chocolate. Uli, tingala ko, nagdala naman na akong bana o duha ka bars of chocolate dagko. Ano ba? Dala pag yun siya ka ng mga dented na sardines. Sardines pa kay nagkuhan man sila kanang nam sila warehouse for sa katong dito sa Jensen. Usay mo gi-pray me pag baba pa na sa sakyanan, usay mo gi-pray me. Ha? Takhan man to di. Bit-bit na yun siya. Oh. Hila ko sa Ginoo, bisan ako kung once gihatag chocolate. O sa inuna-una dili man need no. Ana. Kaya dili jud ko mo palit. Even ka ng manggab, grown ako. O palit ba ko ani? Bugas naman ni. Ano? Makapalit ko, pero halos iko kakaon kay pati liso, kwaon mas mga bata. Masuko na si Pastor, grabe po mo. Oy, mga bata mo, oy, pangatag mo sa inyong mama. Anak ko, mahadlo ko sa una mangutang. Bisan mo palit, o kayo kay bisag tag 5 pa nang kayo kaya na. Never yun ko nagapalit. Kay food, yun akong unahon, allowance, nili ko gusto nga mangutang kong tuition fee para sa mga anak. Anak ko, kay nga naman, anak ka sa Ginoo, niya pala utang ka, uli wala sa klase na. No? Dito ta mangayo sa Ginoo. No? Learn to live what we have beyond what we have. Beyond meaning, kung 100 imong kita, live within your means, no? Or, kung 100 imong kita, na kay 100, ayaw, pulot da. Palit yun na nimo kay lami kayo. Pagbili 20. Ano ba, no? Ang 80 lang imuhang gamiton, no? Although we trust the Lord, pero we have to live like us, no? Times of kalisod kanang nating pakuot, no? Dili tam kuno na kinsa yung utangan. So, anyway, mag-post ko dito na natay lechon, kinilaw, ana, no? So, mag-unsay day ato and then prepare something, no, for the kids. Kids good atong unahon, ha? Just approach me or direct message me for the children, no? Kay ang children good ang Pasko for the children good, malipayon good ang mga children na. Kung malipayon ang mga children nato, malipayon pud ang mga gikanan. Amen. Amen ba? Amen. So usay ko sa crowd na buntag ba at worship diretso, pero kung mo naalay mo volunteer nga manghipos balik pa ka ugma kay di pa gyud na mausog, dili ma gyud na mahuman ang gabi na. Kaya ako dili na gyud physically I am already old, no? 61 na ko. So do not expect me nga I can do it all ba. So we need to help one another. Ha? Ako daghang pa ko himuon kini mo ni siya himuon na tong youth center sana sa for the children, but hinahinaya na mo na ni pastor kami na gyud mangunay. Kay wala tayong makita nga worker. Kami na yung mangunay, diha. Mao na. So, kami, as a church, kami as a pastor, ang ako ipamuta, di ni mamalit. Daghaman ko dihang kanang mga gamit ako sa moral akong baluton para sa inyo. Amen? So, pero kung naamoy ihatag nga you're gi-impress sa Ginoo sa inyo, nga natay members nga ginyo tabangan, give. Ayaw na ingon nga magpanuko. Usa nang papanuko sa magduha-duha, i-withhold nimo yun lang, di ko ganahan na niya, palaaway na siya, di ko ganahan, ana ba, no? Sa situod lang na may dilit ko ganahan, pero magnuoy ba ko, i-impress man sa Ginoo sa ko, ayo give it, give,
wala ginay mo nga magpanuko ta, no? Dili man ta nga ganahan ta sa tanang tao, normal na siya, no? Nga dili ta ganahan usahay sa kanang tao na tanan lababol dili, no? Pero sa akong mga anak kalima, wala ko'y ingon na ko'y most lababol, wala ko'y favorite anak. Wala favorite, no? Minsan lang sisama akong favorite kay Ildes, wala ko'y favorite. Pantay-pantay na. Don't play favoritism sa itong mga anak kay diha magsugod ang sibling rivalry. Ma-feel ba yan sa mga bata? No? So, hopefully this Christmas, maghatag tag Bibles to the children and the young youth na to nga wala patay, walay mga Bibles. Dito na mo kuhaon sa mo ang 10% ni Pastor, hopefully. No? Excited may duha nga mag-uban mi magmata, maghipos diri sa balay, magkuan, mag-gardening, mag-landscaping. Good luck na lang sa mo mga likod, no? Mga bukton. Ano mo? Actually nagka-kuan gid may shoulder, frozen shoulder. Anyway, kinsa may nag-birthday karon? Si Manaha. Ha? Na ba? Si RG Human, uy. Si 3D. Kano sa man? Sige, atong ampuan din, no? Kinsa may nag-anniversary karong si Manaha? Na ba? Sige. So, atong ampuan si 3D. Asa si 3D? Dali, 3D. 3D. Dali, we'll pray. The congregation will pray for you. Na si 3D? Basik nasa si 3D. Murag wala. Wala. So, sige lang. Ampuan lang man na. Anyway, nag-ampo man si Pastor ganina. So, ano ni siya ha? If you are impressed to give for the church or to your kanang naamoy parinte or not necessarily nga you have to bring it to the church. Naamoy parinte nga nangailangan yun. Give it. Wala. Dili ta magpanuko. Ha? So, 30 dali na, 30, dali. Pray ta, dali. Ako na mo pray kay 30, dali, 30. So, mani, dali. Abila ko sa una ko, abila ko anak ni Dodong, kay tanawa mga dalunggan. Di, ay. Abi dyan ako ka ng anak ni Dodong sa una. O, marami ka mukha gamay. But anyway, let's stand, let's pray for the child. Anak niyo mga kamot. So, gahapon yung birthday na yun? Karon! Hala! Karon gudi. Ay! So, pila na kaedad ni mo 30? 7 years old. So, let's raise our hands and bless this child. Father God, we come to your presence this morning, O Lord. We are grateful, O Lord, for the life of 30. He is celebrating his birthday today, his 7th birthday. Lord, I pray that you will bless him, guide him, protect him, that he will, O Lord, find, O God, pleasure, O Lord, in your words, O God, that he will grow, O God, reading your word and follow, O your precepts, O God, and your commands, O Lord. Lord, I pray for the parents that you will bless them, give them wisdom in raising their children, O God. Lord, apart from you, kung wala ka sa mong kinabuhi, O Lord, wala din mi, O God. Ikaw lang yun among bugtong sa ligan. Kaya ikaw among Ginoo, ikaw among luluwas, ikaw among provider, O God, sa among mga kinabuhi while we are still here on earth. Lord, I pray, O God, that you will always be upon 30, O Lord, until the day, O Lord, na modako siya, gamita siya, O Lord, sa imuhang gingharian, O God. Kining tanan, among gidala sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, 30. God bless you. Mga pilata.